forgot to tell you something. Tinaasan niya ito ng kilay. Ano na naman? Bahagya siyang umatras noong dumukwang ito. Takot niya lang nahalikan nito, no? Nakalimutan kong sabihin na pinipili ko lang kung kanino ako makikipagsiping. Bulgar na bulong nito. Nagngit-ngit siya sa inis pero hindi siya kumilos. Ano ngayon? Mas maganda ngayon para matigilan na yung pag-aakyat bahay mo. Pagtataray pa rin niya, ngunit ang isip niya ay umiikot na sa kung sino-sinong mga babae ang pinagpipilian nito. Ngumisi ito na nagpakaba sa kanya. You're not an exemption, my Emilia. Lagi kang una sa listahan ko. Sensual na bulong nito at tila sinadya pang idampi ang mga labi sa kanyang tenga. Nagpigil siya ng hininga matapos maramdaman ng mainit itong palad na pumasok sa suot niyang nighties. Damang-dama niyang mainit itong paghaplos sa kanyang tiyan. My goal is to plant another baby here. Be ready. Malambing pang bulong nito na nagpaikot sa kanya. Para siyang na-estatwa roon at dumagundong ang mundo niya. Hindi nga niya namalaya na wala na ito sa hagdan. Naiwan siyang nakatulala ngunit noong makabawi ay literal na napanganga siya sa ines at nagpapadyak. Masamang tingin ang pinukol niya sa pinto ng kwarto nito. Gago talaga. Maktol niya bago nagmarcha sa sofa. Nagngingit-ngit muli ang damdamin niya. Hindi man lang ba naisip nito na ayaw na niyang magkaanak dito? Hindi siya makalma sa sobrang inis. Pakiramdam niya ay naisahan siya. Ayaw niya ring umakyat sa kwarto kaya't nagmukmok siya sa sofa. Ang alam niya ay doon siya nakatulog ngunit nagising siya sa kwarto ni Rafael. Wala na roon ang lalaki. Wala na rin ang maleta niya sa tabi ng kama. Napabuntong hininga siya at agad na tiningnan ng damitan. Nakaayos na roon ang mga damit niya. Alam na alam talaga nito kung paano siya ikukulong. Umirap siya at tamad na tumungo sa bintana upang hawiin ang kurtina. Nangunot lang ang noo niya matapos matanaw sa harap ng bahay si Rafael na binubuksan ang pinto sa passenger seat para sa babaeng sinabay nito kagabi. Mag-isa ito at walang kasamang bata. Don't tell me yan ang number 2 mo. Inis niyang bulong sa hangin. Mas lalo pa siyang nainis matapos makitang nakatawa ang dalawa. Hindi rin nakaligtas sa mga mata niyang malapad na palad ni Rafael na umalalay sa bewang ng babae upang makapasok ito sa loob ng sasakyan. Naningkit ang mga mata niya. Hindi niya alam kung bakit siya naiinis at mabagsik na sinara ang kurtina bago nagmarcha palabas ng kwartong yon. Humanda ka sa akin, Rafael. Galit niyang bulong. Walang ibang laman ang isip niya kundi paghiwalayin ito at ang babaeng kasama nito. Literal na lakad-takbo ang ginawa niya para lang makalabas. Ngunit hindi na niya inabutan si Rafael. Nakalayo na ang sasakyan nito kaya't naiinis siyang namewang. Mas maganda pa ako dun. Bulong niya sa hangin. Si Melanie ba, iha? Hindi mo na yan malalayo kay Rafael. Komento ni Yaya Lilit na kalalabas habang hawak sa kamay si Serenity. I'm gonna meet my new friends, Mommy. Nagagalak na imporma ng anak niya sa kanya. Pilit siyang ngumiti kahit pang isip niya'y lumilipad sa kung anong ginagawa ni Rafael at ni Melanie sa sasakyan. Don't let them bully you, Hinaplos niya pa ang buhok nito na siyang kinasimangot ng bata. They are not bad, Mommy. Maliit siyang ngumuso. Hindi naman kasi niya kinalakihan na maraming kalaro noong bata pa. Tanging ate Edela niya lang talaga, kaso'y imposible nang mabalik pang pagiging close nilang magkapatid. Basta wag kang uuwi ng umiiyak. Huling habilin niya bago ito pinakawalan. Hinayaan niya na ito. Bumalik siya sa loob at naghanap ng cellphone. Ngunit wala siyang nahanap. Ang balak niya sana ay magpasundo, kaya lang ay mukhang napaka-imposible din nun. Wala tuloy siyang magawa kundi hintayin muli si Rafael at subukang pilitin ito. Yun nga lang ay inabot na ng gabi, walang Rafael na dumating. Hindi po ba uuwi ang amo niyo? Tanong niya kay Yaya Lilit noong datnan niya ito sa sala. Pinipilit niyang huwag magtunog mataray kahit pa naiinis siyang wala pa rin si Rafael. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Baka 1 linggo na wala yun. May negosyong aayusin. Huwag niyo pong sabihin bumalik na siya sa Maynila. Napalakas pang boses niya na kinangiwi ng ginang. Hindi. Ibang negosyong inaayos niya. Sabi ko naman sa'yo walang interes yun sa kumpanya ng ama niya. Dismayado siyang napailing. 1 linggo pa siyang magtitiis sa bahay nito. At 1 linggo pa nitong makakasama si Melanie. Ayaw niya sanang maniwala kay Yaya Lilit pero umabot nga ng 7 araw na wala ito. Sobrang bored niya sa bahay nito na nahalughog na niya lahat. Pati pagluluto ay napagdiskitahan na niya. Sana man lang kasi nag-inform na magbabakasyon kasama ng ibang babae. Muling giit niya.
Tatanda yata ang itsura niya dahil kay Rafael. Sana pala una pa lang hindi na siya nagpatukso. Wala sana siyang problemang ganito. Iyon nga lang ay baka wala rin siyang serenity. Napakurap siya matapos marinig ang mabilis na takbo ni Yaya Lilit palabas ng bahay. Binugso siya ng kaba, kaya't agad niyang ini-off ang kalan at binitiwan ng sandok. Sus Mariosep! Dinig niyang bulalas nito. Kinutuban siya ng masama matapos marinig ang iyak ni Serenity. Sa lubong ang mga kilay na tumakbo siya palabas. Literal na kumulo ang dugo niya matapos makitang tinatayo ito ni Yaya Lilit mula sa pagkakasubsob sa lupa. Nagtiimbagang siya. Naglayuan ang mga batang kasama nito at ang iilan ay nagsipagtakbuhan. Si Harold po, tinulak si sumbong ng isa sa kanya. Hindi siya kumibo at sinulya pa ng batang lalaking tinuro nito. Nakasimangot din yun ngunit hindi na makagalaw sa kinatatayuan. Huwag mo nang patulan, iha. Bata lang yan. Pigil sa kanya ni Yaya Lilit. Marahil ay alam na nagpupuyo siya sa galit. Mommy, he pushed me. Sabi niya, di ko raw po totoong tatay ang daddy ko. Sabi niya, tatay niya raw. Is lying, mommy. Sinisinok-sinok na sumbong ni Serenity sa kanya. Kumuyom ang kamao niya. Sabi na nga ba't magiging dahilan si Rafael ng gulo sa buhay nilang mag-ina. Hindi mo naman tatay yun. Tatay ko yun dahil boyfriend yun ng mama ko. Matapang na asik pa ng bata sa kanya. Nagpantingan tenga niya at napataas ng kilay. Imbis na dapat ay inaasikaso niya ang anak, hindi niya napigilang lumapit sa bata. Sinong mama mo? Walang ngiting tanong niya rito. Namilog ang mga mata nito pagkatapos ay nagsimulang umiyak na hindi niya maintindihan. Punyeta! Bata lang pinapatulan mo? Malakas na sigaw ng isang babae sabay haklit sa kanyang siko. Napapikit siya sa inis pero noong pagmulat ng mga mata niya ay mas lalo siyang nainis. Kaharap lang naman niya ang babaeng kasama ni Rafael. So girlfriend ito ni Rafael? Excuse me? Get your dirty hands out of me. Pagtataray niya rito, ngumisi ito. Sure. Akala mo naman kaganda ng katawan mo. Pinasadahan pa siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Nagtagis ang mga ngipin niya. Tingin niya ay mauubos ang pasensya niya rito. Mali. Wala nga pala siyang pasensya. Magsasalita na sana siya ngunit naunahan siya nito. Kaya't kumuyom ang kamao niya. Turuan mo ng magandang asal ang anak mo. Halatang mana sa'yo. Walang manners. Ang iinsulto nito. Excuse me? Kami pa ngayon ang walang manners? Oo. Bakit? Akala mo ba hindi nirereklamo ng iba yung anak mo? Napakataray at masyadong bossy. Halatang nagmana sa ina. Ewan ko lang kung saan kayo pulutin kapag pinakasalan na ako ni Rafael. Pagyayabang nito. Napatawa siya ng mapakla. Sinuri niya pa ang kabuuan nito. Maganda naman ito pero kung ikukumpara sa kanya, marami pang tubig ang ipanliligo nito. Gusto mo si Rafael? Sa'yo na. Total mahilig naman yun sa butot balat. Anong sabi mo? Malakas na sigaw nito kasabay ng panlalaki ng mga mata. Ang sabi ko, isiksik mo sa baga mo si Rafael. Shit! Get off me! Bitch! Napahawak siya sa mga braso nito noong hilain nitong kanyang buhok. Parang maaalis sa anit ang buhok niya sa sakit ng sabunot nito. Pilit niyang kinakawag ang kamay upang makagante, ngunit halatang sanay ito sa gulo. Wala ka sa teritoryo mo, kaya umayos-ayos ka. Galit na sigaw nito sa kanya. Bitch! Ang pangit ng teritoryo mo! Balik niyang sigaw dito. Sinubukan niya itong kalmutin ngunit kinalmot din siya nito pabalik. Literal na napasigaw siya ng malakas sa sakit ng ginawa nito. Pakiramdam nga niya ay buong kuko nito ang bumaon sa balat niya. Sus Mariosep, tumigil na kayo, Diyos mio. Dinig niyang pagpapanik ni Yaya Lilit. Wala siyang balak na magpatalo dito. Himalangang nandito ito gayong wala pa rin si Rafael. Muli siyang napasigaw nang itulak siya nito pahiga sa lupa. Hindi siya makakilos at makagante sa bawat kalmot at sabunot nito. Inipon niyang sariling lakas upang itulak ito. Noong maitulak niya ito ay agad siyang umupo sa tiyan nito upang makagante. Nagsimula itong sumigaw at nanghingi ng tulong. Wala siyang pakialam kahit pa alam niyang masakit ang sabunot niya. Sa sobrang inis niya rito ay malakas niya rin itong sinampal bago sinabunutan muli. What are you doing, Emilia? Dumadagongdong na boses ni Rafael, kasabay ng matitipunong braso nito na umikot sa bewang niya para lang alisin siya sa itaas ni Melanie. Sinaktan niya ako at si Harold, Rafael! Walang niyayang babaeng yan! Humihikbing sigaw ni Melanie. The heck? You deserve it, bitch!
Galit niyang sigaw dito. Pilit niya pa sana itong hahablutin ngunit hindi siya makawala sa hawak ni Rafael. Stop it! Ganitong imahe bang ipapakita mo kay Serenity? Naiinis na bulong ni Rafael sa kanya. Napatigil siya at galit din itong hinarap. Pilit niya rin binaklas ang hawak nito. Bakit ka nakikialam? Sino ka ba ha? May problema ka sa akin ha? Sarkastikong tanong niya rito. Tumiimbag ang ito. You and your goddamn attitude is my problem, Emilia. Grow up! Madiing bigkas nito mula sa nagtatagis na mga bagang. Napatigil siya roon at literal na nanikip ang dibdib niya. Siya lang palang sinisisi nito kung ganun. You, Rafael! Madiing sagot niya bago nag-walk out paalis doon. Come back here, Emilia! Muling sigaw nito ngunit sobra nang nagngingit-ngit ang damdamin niya para dito. Malamang nakakampihan niyang girlfriend niya. Stupida. Galit niya ring bulong sa sarili. Nag-walk out siya roon. Hindi na nga niya sinuri pa si Serenity. Alam naman niyang aasikasuhin yun ni Yaya Lilith. Dumiretso sa banyo ng kwarto. Agad niyang binuksan ng shower upang mabanlawan ang katawan niyang narumihan ng lupa. Shit! Naiinis niyang atungal matapos maramdaman ang hapdi ng mga kalmot ni Melanie sa kanya. Ni-off niya ang shower para lang makita ang mga sugat niya sa braso. Malalalim at tingin niya'y mag-iiwan ng pekas iyon. Pumikit siya ng mariin upang pigilan ng matinding galit. Ngunit imbis na sigaw ay hikbi ang kumawala sa bibig niya. Hindi niya lubos maisip na hinayaan niyang babaeng yun na sugatan siya. Pati yata buhok niya'y nabawasan ng marami dahil sa sabunot nito. Puwisit talaga. Mahina siyang humikbi matapos maalalang kinampihan pa ni Rafael si Melanie. Malamang dahil girlfriend yun. Lalo siyang naghinagpis sa naisip. Ang kapal ng mukhang ikulong siya gayong may babae naman palang naghihintay rito. Galit niyang binuksan muli ang shower at umupo sa sahig. Kinuyom niya ang palad. Gusto niyang makaganti sa babae. Hindi siya si Emilia kung hahayaan niya lang ang nangyari. Nangunot ang noo niya matapos marinig ang yabag sa banyo. Napairap siya ng pasikreto noong mamatay ang shower. Sunod doon ay ang naramdaman niyang presensya ni Rafael na umupo sa tabi niya. Nasulyapan niya ito ngunit hindi siya kumibo. Akmang hawakan nitong braso niya ngunit agad siyang dumikit sa pader. Don't touch me! Madiing angil niya. Kaya lang ay hindi ito nagpapigil. Marahan itong hinawakan ng braso niya at seryosong sinuri ang kanyang mga sugat. Let me treat your wounds. Mag-iiwan ng peklat ang mga ito. Buti naman alam mo. Sarkastiko niyang sagot bago muling binawi ang braso mula rito. Dinig niyang napabuntong hininga ito at mukhang walang balak na iwan siya sa banyo. Nasaan si Serenity? I already treat her scratches. She's leaving now. Mabuti naman. Bukas ay aalis na kami. Hindi naman kasi ako na-inform na may girlfriend ka at isa pang anak sa labas. Sumimangot siya upang ipakita ang disgusto rito. Tumahimik ito. Wala naman siyang balak na kausapin pa ito. Umakma siyang tatayo upang buksan ang shower. Ngunit agad din itong nahuli ang bewang niya at walang babalang binagsak siya sa hita nito. Ano ba? Bitawan mo nga ako, Rafael! Sinubukan niyang alisin ang pagkakapulupot ng braso nito sa kanyang bewang. Ngunit walang sapat na lakas ang mga braso niya. Ramdam niyang lalong humigpit ang hawak nito. Ramdam niya rin ang mainit nitong paghinga sa kanyang leeg. Hindi rin nakatutulong ang namumukol na bagay sa pagitan ng mga hita nito. Bitiwan mo ako kung hindi mag-e-eskandalo ako rito para marinig ng girlfriend mo. Mahinang banta niya. Are you jealous? Napakurap siya sa biglaang tanong nito. Mukhang hindi man lamang ito nakinig sa litanya niya. Napamaang siya at bahagya itong hinarap. Kita niyang multo ng ngiti sa mga labi nito. Napaka-assuming. Ako? Magsiselos? Kahit magsama pa kayo ng patpati na yon. I don't care about your fucking love life, Rafael. Kung gusto mo ay magbabad ka pa sa kanya gabi-gabi. Pagdidiin niya sa huling salita dahil yun naman talagang gusto niyang sabihin. Wala siyang pakialam sa buhay nito. Mas gusto pa nga niyang makalayo dito. Ewan ko nga kung bakit kinukulong mo kami dito gayong may girlfriend ka pala. Okay, now you are really jealous. Hindi nga. Pakialam ko naman kung mag-French kiss kayo o kahit mag-69 kayo sa kama. Hindi naman ikaw ang gusto ko. Mas bagay nga kayong dalawa ng Melanie na yon. Isang akyat bahay at isang mukhang mangkukulam. Humalukip-kip siya para lang ipakita ang sobrang disgusto niya. Kita niya ngang nawala ang multo ng ngiti sa mga labi ni Rafael. Pakiramdam niya tuloy ay nagtitimpilang ito upang hindi siya nito masaktan. You and your bad attitude, baby. Paus nitong bulong kasabay ng mabigat na paghinga. Ngumisi siya sa narinig. You know that from the very start, Rafael. Hindi ako anghel o santo.
Kaya ko ngang mang-agaw ng asawa. Agawin mo ko sa kanya. Bigla ang singit nito. Sandali siyang natigilan bago ito pinaningkitan ng tingin. So, inamin mo rin na girlfriend mo siya, ha? That's not what I mean. Huwag ka na ngang mag-deny. Hindi ko naman pipigilan ang relasyon nyo. Ibalik mo na kami sa Manila. Mas gusto ko pang agawin si Johan kaysa agawin ka. The heck? Napasigaw siya noong walang babala siya nitong sinandal sa pader. Mabigat ang paghinga nito na tila nagpipigil lang ng galit. Umiigting ang pangat pakiramdam niya'y dudurugin na siya nito lalo na sa higpit ng hawak nito sa kanyang bewang. Don't ever say that again. Madiin na pagbabanta nito. Nasasamyo niyang mainit at mabangong hininga nito. Umikot ang mga mata niya at muling humalukip-kip. Na ano? That I will do it with Johan? Namilog ang mga mata niya noong marahas na lumapat ang labi nito sa kanyang mga labi. Gumalaw ang mga labi nito at alam niyang oras na bumukang mga labi niya ay malalim ang magiging halik nito. Sinubukan niya itong itulak sa dibdib, ngunit hindi siya nagwagi bagkus ay kinagat nitong ibabang labi niya. Ang kaninang tulak niya ay naging kapit matapos naging marahas at malalim ang halik nito. Pakiramdam niya ay naubusan siya ng hangin kahit pa hindi siya sumasagot sa galaw ng mga labi nito. Wala rin naman itong pakialam at patuloy lang siyang pinarurusahan. Dumiin ang hawak niya sa damit nito noong dumiin ang halik nito. Nabitiwan niya ito matapos nitong humiwalay. Napahawak siya sa sariling dibdib. Napayukot ilang beses na huminga ng malalim. That is your punishment for being a bad girl. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi siya makapagsalita sa kawalan ng hininga. Marahas niyang pinunasan ng mga labi upang ipakitang pagkadisgusto niya sa halik nito. Tumiimbag ang ito. Akala niya'y hahalikan siya muli kaya't iniwas niya ang muka. Ngunit sa pisngi niya marahang dumampi ang palad nito. Marahan itong pinunasan ng basa sa gilid ng kanyang labi. I want you to be kind, Emilia. Bawat pagsabi at paggawa mo ng masama, may kalakip na parusa mula sa akin. Maliit pa itong ngumisi. Hindi siya tanga para hindi maisip kung anong sinasabi nitong parusa. Ngayon niya napagtantong malayong malayo ito kay Johan. Masama niya itong tiningnan. Kakasuhan kita, Rafael. Imbis na matakot sa banta niya ay napangisi pa ito na tila naaaliw sa kanya. Anong kaso? Republic Act of Lovemaking number 69? Is that your reference? Pangaasar nito kaya't muli siyang umirap. Gago, mahinang sambit niya. I am Emilia. Don't try me. Mabait ako sa'yo sa lagay na to. Tandaan mo nga kung tatay ng anak mo at ng mga magiging anak mo pa. Siya naman ngayon ang ngumisi. Excuse me? Asa ka namang papayag ako sa gusto mo? Bukas din ay lalayas ako. Ni anino ko hindi mo makikita rito. Madiing laban niya na nagpaliit sa mga mata nito. Lumayo ito kaya't nakahinga siya ng maluwag. Tumayo siya upang buksan na ang shower at kuhanin na ang sabon. Bahala na kahit manood pa ito kung paano siya maligo. Kaya lang ay muli nitong ini-off ang shower at walang babalang kinuhang sabon sa kanyang kamay. Napataas ang kilay niya sa marahang pagsabon nito sa kanyang braso. Anong ginagawa mo? May sariling kamay ako. Protesta niya. Hindi ito nakinig. Marahan itong sinabunan ng mga sugat niya. What do you want me to do for you to stay? Mahinang tanong nito. Napakurap siya sa tanong nito. Pilit niyang sinirip ang reaksyon nito ngunit seryoso ito sa pagsabon sa kanyang braso. Nothing, Rafael. Wala kang dapat gawin dahil hindi ko gustong manatili sa piling mo. Sandali itong hindi gumalaw. I am your slave, Emilia. Seryoso niya itong tiningnan. If you are my slave, then don't fucking act like as if you are my boss. Muli itong hindi kumibo. Aagawin na sana niya ang sabon ngunit bigla nitong binitiwan sa sahig, kaya't napamaang siya. Mahirap manatili sa bahay ko? Muling tanong nito. Humalukip-kip siya at walang pakialam kahit pamalinaw na ang suot niyang damit dahil sa pagkakabasa sa tubig. Wala naman siyang dapat itago dahil siguradong memoryado nito ang katawan niya. You want me to stay, Rafael? Kung gusto mo kong manatili, kuhanin mong Silvestre Empire. Tinaasan niya ito ng kilay. Mahina itong napaatras sa mahinang tulak niya. Humakbang na siya upang makalabas na. Alam niyang hindi ito papayag. Ngunit napapikit siya noong hilain itong palapulsuhan niya at muli siyang isandal sa pader. Tinukod itong palad sa bandang gilid upang hindi siya makawala. Noong magtapat ang paningin nila, ay sobrang seryoso nito. Tipong hindi mo gugustuhin magkamali ng salita. You want that Silvestre Empire?
Nag-isang linya ang mga labi nito, napatikim siya at inayos ang pagkakatayo. Of course, it's for Serenity. Then marry me, Emilia. Walang ngiting hamon nito na nagpaawang sa mga labi niya.